Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. At kung naalala nyo, nung isang linggo, ang na-share sa atin ni Pastor EJ ay simula sa verse 7, at sa chapter 7, verse 7 to 11. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay simula sa verse 12 hanggang 14. Nasa chapter 7 pa rin tayo, at kung titignan ninyo, ang ating titulo ay Isang Ginintuang Aral, Dalawang Pinto na Pagpipilian. Isang ginintuang aral, dalawang pinto na pagpipilian. Pero bago po ang lahat, pwede ko ba kayong maanyayahan na magsitayong muli at ating babasahin yung ating pangunahing talata simula sa verse 12 hanggang verse 14. Sabay-sabay po nating basahin yan. Kaya, anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa hapong ito na kami po ay muli ay binigyan ninyo ng pagkakataon na kami ay makapagsamba, hindi lamang po sa aming pag-awit, ngunit pati na rin po sa pag-aral ng inyong salita. At sa oras na ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa inyo ang aming mga puso't isipan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin na naririto ngayon. At Panginoon, huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Naway ang inyong Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap sa aming lahat upang ang lahat ng aming matututunan sa hapong ito ay aming maisabuhay. Salamat po muli, Panginoon, sa biyaya at pati na rin po sa mga pagsubok na aming dinaranas ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo tayo. 3 punto lamang ang ating tatalakayin sa hapong ito. At ano yung 3 punto na yan? Una ay ang ginintuang aral. Ano yung pangalawa? Ang maluwang na pintuan, at yung pinakahuli ay ang makipot na pintuan. Alam niyo naman siguro kung ano yung makipot. Ang ibig sabihin, masikip, maliit, di ba? Ngayon, bago natin umpisahang himay-himayin ang salita ng Diyos, i-define ko muna sa inyo ano ba ang ibig sabihin ng ginintuang aral. Sa wikang Ingles, ang tawag natin yan ay golden rule. Ano ba yung ginintuang aral? Ang ginintuang aral po ay isang prinsipyo na kapag ito ay iyong nasunod, nakakasiguro kang may katagumpayan ang darating sa buhay mo. Sa wikang Ingles, it is a basic principle that if followed will ensure success. Yan ay kung iyong masusunod itong ginintuang aral. At ayon kay Jesus, ano ba itong ginintuang aral na ito? Kung titingnan ninyo sa Matthew 7 verse 12, ano ang sabi diyan? Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ano ang sabi ni Jesus? Kung ano raw ang ibig ninyong gawin sa inyo ng tao, ng ibang tao, yun din daw ang gawin ninyo sa kanila. Yan ang gintong o ginintuang aral. Yung una nating subpoint dyan ay ito. Ang ginintuang aral ay ginto at hindi pilak. Bakit ko nasabing ganoon? Unang-una, napakaraming mga katuruan o aral na medyo nahahalintulad dito sa ginintuang aral ni Jesus. May similarity. Pero actually, kung titingnan ninyong maigi,
ay magkaiba. Katulad na lang nitong mga ilalagay ko dyan sa screen. Yung mga Hindu o yung Hinduism, ano ang tinuturo nila sa wikang Ingles nga lang? This is the sum of duty. Do not to others which if done to thee would cause thee pain. Yan ang katuruan ng mga Hindu. Yung mga Buddhist naman, ito yung turo nila. Hurt not others with that which pains yourself. Medyo may pagkapareho, di ba? Simula dun sa una kaninang binasa ko. At itong pangatlo naman, sa mga Hudyo, ito yung katuruan nila. What is hateful to you, do not to your fellow men. That is the entire law. All the rest is commentary. Kung titingnan ninyo, may pagkahawig doon sa gininto ang aral ni Jesus. Ngunit itong mga aral na ito ay puro pilak lamang. Hindi masama ang mga katuruan na ito. Pero hindi siya katulad nung itinuturo ni Hesukristo. Bakit? Una, kung titingnan ninyong maigi yung mga katuruan yan, sa wikang Ingles, ang tawag natin diyan ay passive. Tiningnan ko kanina sa English-Tagalog translation. Sa Tagalog pala nung passive ay pasibo. I don't know if that is correct. Pero yun ang nakalagay kanina. Tiningnan ko sa Google Translate. No? Pasibo. Passive. Hindi lang ito passive. Bakit passive? Kasi do not Do not, do, wala kang gagawin. Di ba? Tapos meron pa siyang negatibong pahiwatig. Ano yung negatibong pahiwatig? Ang sabi diyan, huwag kang mag-cause ng sakit. Ano pa? Huwag kang magbigay ng kamuhian o galit sa ibang tao. Di ba? Puro mga negatibong pahiwatig. Pero yung kay Kristo, ano ba yun sa Kanya? Ano ba yung utos ni Jesus? Alam nyo, kung titignan natin itong mga nandirito, ang sinasabi dyan, kung ita-translate natin sa wikang Ingles, ang sabi dyan is, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Di ba? Do not, do not, do not. Parang sinasabi mo, huwag kang gumawa ng kahit ano sa kapwa mo para wala rin silang gawin sa iyo ng kahit ano. Something to that effect. It is negative, it is passive. Pero ano ba yung kay Jesus? Ito po yung kay Jesus. Ang kautusan o yung ginintuang aral ni Jesus ay hindi pasibo, kundi aktibo. Bakit aktibo? Pag sinabi nating aktibo, ikaw ang nangunguna. Ikaw ang gagalaw. Ikaw ang gagawa. Tandaan ninyo, itong ginintuang aral ni Jesus ay hindi aral lamang. Ito ay utos. Utos ito ng Diyos sa atin. At ano ang utos niya? Do unto others sa wikang Ingles. Ibig sabihin, ikaw ang gagalaw, ikaw ang gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Ikaw ang magbibigay ng initiative. Ikaw ang mangunguna sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi ka maghihintay na may gumawang mabuti sa iyo bago mo siya gagantihan ng kabutihan. Ang nakakalungkot lang, meron ding ibang mga interpretasyon na lumabas o yung paniniwala natin na kapag sinunod natin itong golden rule ng Panginoong Diyos, mag-expect ka na gagantihan ka ng kabutihan din ng ibang tao. Parang ganun, di ba? Do unto others what you want others to do unto you. Pero alam nyo, kapag ganun ang iniisip natin, na pag ginawan kita ng kabutihan, dapat ay gawan mo rin ako ng kabutihan, mali ang pagkaintindi natin doon sa ginintuang aral. Dahil tandaan ninyo, ang ginintuang aral ay isang utos. At ano ang utos ni Jesus? Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Ngayon, ang tanong dyan, pag ganun ang utos, ano ang dapat na tanong mo? Paano ko gagawin yun? Paano ko yan gagawin? Ang sagot ni Jesus ano? Kung paano mo gustong gawan ka rin ng kabutihan.
So pag sinabi ng Diyos, do unto others what you want others to do unto you, ang sinasabi niya doon ay yung batayan o yung measurement nung paggawa mo ng kabutihan sa ibang tao. Ano ba yung standard? Ang standard ay ito. Kung anong klaseng kabutihan ang gusto mo na ginagawa sa iyo ng ibang tao. Ganun din ang gawin mo sa iba. Hindi ito sowing and reaping. Hindi ganyan. May inutos ang Diyos. Ang utos niya, gumawa ka ng kabutihan sa ibang tao. Ang tanong ngayon, paano? Kung ano yung kabutihan na gusto mong tanggapin, siya rin gawin mo sa iba. Yun ang sinasabi nung ginintuang aral. Naintindihan ho ba natin yun? O medyo malabo pa rin? Nakuha naman natin, no? So, hindi sinasabi rito na ikaw ay mag-expect ng kabutihan dun sa ginawan mo ng kabutihan. Ang sinasabi rito, anong klaseng kabutihan ang gagawin ko? Yung kabutihan na gusto kong ginagawa sa akin ng ibang tao. Yan ang sinasabi nitong ginintuang aral na ito. Pangatlong subpoint muna is, ang ginintuang aral ay ang kabuuan ng kautusan. Ang sabi dyan ulit sa Matthew 7 verse 12, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Anong ibig sabihin yan? Ang sinasabi diyan, yung ginintuang aral, yun daw ang kabuuan ng kautusan. Pag nakita nyo yung kautusan at mga propeta o yung kautusan ni Moises o yung aklat ni Moises, ang sinasabi diyan ay yung Pentateuch o yung Torah, yung unang 5 aklat ng lumang tipan. Yun po ang sinasabi diyan. Dahil nandoon lahat yung kautusan nung na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. At ang isang kautusan doon na makikita natin doon ay dito sa Levitico 19:18. Pwede ho ba nating basahin ng sabay-sabayan? Huwag maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ano ang sinasabi diyan ng Biblia, ng kautusan? Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano ang ginintuang aral? Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Paano? Yung klase ng kabutihan na gusto mo ring gawin sa iyo. Ang sabi rito, mahalin mo ang iyong kapwa. Paano? Yung klase ng pagmamahal din na gusto mong tanggapin. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin nung ginintuang aral. Mahalin mo ang iyong kapwa na katulad sa iyong sarili. Madali ho bang gawin yun? Na mahalin mo ang iyong kapwa? Nung isang araw, nakikipagkwentuhan ako dun sa mga golden ladies na mini-minister ko. Napag-usapan namin ito. At ang sabi niya, paano mo mamahalin yung, kasi sa wikang Ingles, love your neighbor as yourself. Sabi niya, paano mo mamahalin ang iyong kapwa o yung kapitbahay mo kung yung pusa nila raw, parating pumupunta doon sa driveway nila at doon nagpupupo at saka nagwiwiwi. Araw-araw na lang daw nagwawalis siya ng kalat at walang ginagawa daw yung kanilang kapitbahay kahit na parati nang sinasabi na ganun ang ginagawa ng kanilang pusa. Kaya every time na nagwawalis daw siya, ang parati niyang iniisip, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Madali ho bang mahalin ang iyong kapwa kapag ang iyong kapwa ay hindi kaibig-ibig? Parang napakahirap di ba? Pero yan ay utos. Ang kontekstong nitong binasa natin, hindi sinasabing kapwa lang kaaway pa nga Bakit? Anong sabi ng Biblia? Huwag kang maghiganti o magtanim ng galit laban sa iyong kapwa. Bagkus ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng sa iyong sarili. Kaya ang konteksto nito hindi kaibigan
o kamag-anak. Ang konteksto nito ay kaaway. Madali bang mahalin ang iyong kaaway? Gayahin na lang natin yung pag nagwawalis ka ng dumi ng kapitbahay ng pusa ninyo. Love your neighbors. Love your neighbor as yourself. Napakahirap po talaga. Pero yan ang ginintuang aral. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba? Yan ang ginintuang aral. Ipiniliwanag din yan ni Pablo sa Galatia chapter 5, verse 14. Anong nakalagay diyan? Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. At ano raw yon? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi niya rito, ang buong kautusan ay natutupad lamang sa isang pangungusap. Ang kabuuan ng kautusan ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Okay lang talaga kung very lovable yung kapwa o yung kapitbahay o yung kaibigan. Pero paano kung hindi siya kaibig-ibig? Hindi mo ba siya mamahalin? Matanong ko nga kayo. Hindi nyo ba mamahalin ang isang taong hindi kaibig-ibig? Ano ba dapat natin gawin? Ayaw nyo sumagot eh. Talagang ayaw nyo, no? Ang dapat natin gawin ay mahalin natin. Utos yan. Hindi yan kung kailan mo lang gusto o kung kailan lang siya kaibig-ibig. Ang utos dito ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. May nagsabi rin sa akin, imposible namang mangyari yan. Ang hirap gawin yan. Tingin ko hindi ko kayang gawin. Talagang imposibleng magawa nyo yan. Imposibleng magawa natin yan. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Yan ay kung nananahan nga talaga ang banal na Espiritu ng Diyos sa inyo. Pero kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin, imposible. Imposible na magawa mong mahalin ang iyong kapwa, ang iyong kaaway ng gaya ng iyong sarili. May sinabi rin si Jesus sa Mateo chapter 22, verse 37 hanggang verse 40. Anong sabi niya diyan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Anong sabi ni Jesus? Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Yung unang kautusan dyan, alam na natin yan eh. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Di ba? Pero ano yung pangalawa? Kung titingnan ninyo ulit dyan sa verse 39, anong sabi dyan? At ang pangalawa ay ito. Hindi eh. Anong sinabi dyan? At ang pangalawa ay katulad nito. Ano yung nito? Yung naunang kautusan. Ang sinasabi ni Jesus, yung pangalawang kautusan na sasabihin ko sa inyo, ay magkasing bigat, magkasing paano ba sasabihin sa Tagalog yun? Magkasing bigat, magkasing importance, no, yung importansya niya. Parehas niyan doon sa unang utos. Kung sinabi mong mahal mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas, yung pagmamahal mo sa kapwa na gaya ng sarili, parehas lang ang bigat ng dalawang utos na iyon. At ano ang sabi ni Jesus? Itong dalawang utos na to, diyan nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero kinamumuhian mo ang iyong kapwa. Hindi mo rin pwedeng sabihin na mahal mo ang iyong kapwa, pero galit ka naman sa Diyos. Hindi pwedeng mangyari yan.
hindi po pwedeng mangyari yun. Ano ang sabi ni Jesus ulit? Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin mo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam ninyo, merong isang libro, ang title ay Aristotle for Everyone. Si Aristotle po ay tinignan ko rin sa English-Tagalog translation, ay isang pilosopo. Sa atin, iba ang dating ng pilosopo. No? Sa wikang Ingles, ito ay isang philosopher. No? So itong isang pilosopo na ito, o sa ibang translation, talisik ang tawag nila, itong si Aristotle, meron siyang ginawang pag-aaral at meron siyang katibayan dito sa pag-aaral na ginawa niya. At ginawa niyang aktual ito. At dun sa pag-aaral niya, ito yung naging conclusion niya. Na kung ang tao daw ay susunod dito sa ginintoang aral na ito, ay hindi na raw kakailanganin ng tao ang gobyerno. Bakit? Dahil yung mga tao ay magiging mapagmahal at makikiisa parati. Hindi na kailangan ng pamahalaan para sila ay bantayan pa. Pero ito ang kondisyon. Kailangan sumunod ka. Ang tanong, nakakasunod ba tayo? Tayong mga Kristiyano, ano ba ang sinusunod natin? Yung kautusan ng Diyos, yung salita ng Diyos, nakikita natin sa Biblia. Ang tanong, nasusunod ba natin ito? Alam nyo, kung nasusunod natin talaga ang utos ng Diyos sa buhay natin, walang away-away, walang samaan ng loob. Lahat ay nagkakaisa. Kilala niyo ho ba si Gandhi? Si Mahatma Gandhi? Ito ay isang Indian. Siya ay namuno sa India dati, noong panahon ng British occupation. At ang sabi ni Gandhi sa mga Kristiyano, ito yung sabi niya. Sa wikang Ingles nga lamang po. Ang sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians. They are so unlike Christ. Sabi niya, gusto niya yung Kristo natin, pero ayaw niya sa mga Kristiyano. Kasi ibang-iba sila kay Kristo. Napakabigat na salita yun. Di ba? Madaling sabihin na ikaw ay Kristiyano. Pero kung titingnan sa buhay mo, makikita nga ba si Kristo sa buhay mo? Napakahirap gawin. Napakahirap gawin yung sinasabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi lang mahirap pala. Imposible. Imposible. Pero yan ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Tingnan natin yung ating susunod na punto. Yung dalawang pinto na pagpipilian. Ano ba yung dalawang pinto na yon? Yung isa ay yung malapad o maluwang na pinto at yung isa ay yung makipot. Di ba? Alam ninyo, maraming katuruan at ito yung isang katuruan na madalas na sinasabi na napakarami namang daan papunta sa langit. At ang lahat ng iyon ay pare-pareho lamang. No, yung mga relihiyon, lahat yan ay pare-pareho. Bakit? Kasi lahat yan ay, ang tinuturo ay papunta saan? Papunta sa langit, papunta sa Diyos. Kaya ang sabi nila, okay lang lahat yan. Pare-pareho lang lahat yan. Pero alam nyo, yun ay isang kasinungalingan. Alam naman natin na hindi yan totoo. Bakit? Ano ang sabi ni Jesus sa Juan 14:6? Basahin natin ng sabay-sabay yan. Sinabi, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
May ilang daan papunta kay Kristo. Sa langit, isa lang. At sino yung daan na yun? Si Kristo Jesus. Kaya dun sa verse 13 and 14, makikita nyo doon, may pinakitang dalawang pinto si Jesus. Yung isang pinto doon ay daan patungo sa Kanya, at yung isang pinto doon ay daan patungo sa impyerno. Ano ang sinasabi sa verse 13 and 14 ng Matthew 7? Basahin po natin ng sabay-sabayan muli. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Pagkatapos turuan ni Jesus yung kanyang mga disipulo patungkol doon sa ginintoang aral, na ano ang sinasabi? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Biglang ipinasok ito ni Jesus. Ano ang sabi niya? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Maari ang iba sa inyo ay nag-iisip, but parang biglang change topic yata ang ating Panginoong Jesus. Actually, hindi po siya nag-change topic. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ugnayan nung verse 12 at dito sa maluwang at masikip o makipot na pinto. Pero ang tignan muna natin dito ay may dalawang pinto na ipinapakita ang ating Panginoong Jesus. Ano yon? Yung unang pinto, ang sabi niya, yung makipot ay patungo saan? Sa kaharian ng Diyos. At yung maluwang na pinto ay patungo naman saan? Sa kapahamakan, sa impyerno. Pero alam nyo, ano ang nakakalungkot dito? Kung ipapakita lang natin ulit yung verse sa screen, ang nakakalungkot dito ay yung sinabi niya dyan na marami ang pumapasok doon. Anong sinabi ulit ng ating Panginoong Jesus? Marami daw ang papasok sa pinto na kung saan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Marami po. Hindi ho kakaunti. Marami. Bakit ba gusto ng mga tao na pumasok sa malapad na pinto o malapad na daan? Sa tingin nyo bakit? Mas madaling pumasok, di ba? Ba't ka makikipagsiksikan sa isang makipot na pinto o daan? Ano pa? Alam nyo kasi sa malalapad na daan o pinto, automatic yan, marami talaga ang papasok doon kasi madali, di ba? Ang nature nating mga tao ay ano? Pag marami tayong nakikitang tao na nagkukumpul-kumpul at nagsasama-sama, anong ginagawa natin? Tama. Mahilig tayo kasi mag-usi, di ba? Ano ba yung meron dyan? Sige nga, sumunod nga ako. Alam nyo kung ano yung usi? Hindi yung Armalite o baril, no? Usyoso. No? Mahilig tayong makipag-usyoso. Di ba? Pero alam nyo, sa tingin ko ay ito. Dahil ang nature nating mga tao, yung ating nature, gusto natin parating sumunod kung ano ang nauuso. Gusto nating sumunod kung nasaan ang daloy ng mundo. That is our nature. We go with the flow. Yun ang gusto natin. Di ba? Ano ba yung usong sayaw ngayon? Hindi ako sasayaw. Hindi ako mahilig makiuso. Then what I'm telling you is this. Ang nature ng tao ay sumunod doon sa kalakaran ng mundo. Kaya kung ang karamihan ng tao ay dumadaan sa malapad o maluwang na pinto, makakaasa ka. Marami, as in marami, ang susunod doon. Ano ang sabi ni Jesus sa Mateo 7, verse 21 hanggang 23? Ang sabi po rito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi,
sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay ipahahayag to sa kanila. Ano raw yun? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kanina dun sa verse 13, ang sabi ni Jesus, marami daw ang dadaan dun sa maluwang na pinto. Dito naman sa verse 22, ang sabi ni Jesus, ginamit niya ulit yung salitang marami. Marami daw ang magsasabi na, Panginoon, Panginoon, nandun ako sa prophesying ministry. Parati akong nagpo-propesya. Ano pa? Nandun ako sa exorcism ministry. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pangalan mo. Ano pa? Nandun pa ako sa miracle ministry o miracle crusade. No? At ginagawa ko yun sa pangalan mo. At ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kung dadalhin natin sa panahon natin ngayon yan, it's just like saying na, sinasabi mo, Panginoon, Panginoon, hindi ba every Sunday, parati akong pumupunta sa church, dala-dala ko nga pa nga yung bayate. At every Wednesday, nandito ako sa prayer night, parati akong ma-attend ng prayer night. Umattend pa nga ako ng level 1 saka level 2 GLC. Ginamit ko pa yung pangalan mo. Kasali pa ako sa napakaraming ministry dito sa CCF. Halos lahat ng ministry, sinalihan ko na. In your name. Sa pangalan pa ni Kristo ang sasabihin mo. Pero ano raw ang sasabihin sa inyo ni Kristo Jesus? Sabi nung asawa ko nung isang gabi, sabi niya, who you? Alam niyo kung ano yung who you? Sino ka? Yun ang sasabihin sa atin ni Jesus. Sino ka? Lumayo ka sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. It's not a guarantee. Hindi po garantiya kapag ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, na ikaw ay umaattend ng Bible study, sabihin mo na araw-araw, at involved ka pa sa ministry, hindi po riyan garantiya na ikaw ay maliligtas. Ano ba ang garantiya para ikaw ay maligtas? Ano ang manifestation? Kung titignan nyo ulit yung verse sa screen, ano ang sabi doon sa verse 21? Sino lang daw ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yung mga gumaganap ng kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Anong sabi ulit dyan? Yung mga gumaganap, ang ibig sabihin, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Madaling sabihin na tayo ay Kristiyano. Pero nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Doon niya nakikita kung ikaw nga talaga ay isa sa kanyang mga tupa o hindi. Ang nakakalungkot dito, ang mga tao kasi kadalasan ay madaling madala ng mga ng mga huwad na mga ngaral, ng mga huwad na Kristiyano. Maraming katuruan ngayon na ginagamit pa ang pangalan ni Hesukristo, pero anong ginagawa nila? Nilalabnawan nila ang salita ng Diyos. Alam niyo yung nilalabnawan? No, parang yung isang bagay na puro, hahaluan mo ng tubig, di nagiging malabnaw. Hindi na puro. Para nilalabnawan nila ito para maging katanggap-tanggap doon sa mga hindi mananampalataya. Papatamisin pa nila ito para kanilang madaling tanggapin at gawin. Pero alam nyo, kung ganun ang ginagawa natin ay iniiba at binabaluktot natin ang
salita ng Diyos. Mga kapatid ko, paano nyo masusunod ang kalooban ng Diyos? Sige nga. Paano ninyo masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi nyo alam ang salita ng Diyos? Kaya ang unang hakbang para masunod mo ang kalooban ng Diyos ay ano? Pag-aralan ang Kanyang salita. Pag-aralan mo ang Kanyang katotohanan. At kapag nalaman mo ang katotohanan ng Diyos, madali mo na itong masunod. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay mayroon lamang iisang interpretasyon. At ang interpretasyon na yan ay hindi interpretasyon ng nangangaral dito sa pulpito o kung kahit sino mang tao dyan. Ang interpretasyon ng Biblia ay parating interpretasyon ng Diyos. Kaya importante na mapag-aralan nating mabuti ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo, sa panahon natin ngayon, maraming mga huwarang mga ngaral ng salita ng Diyos. Kung titingnan ninyo ang Filipos chapter 3 verse 18 to 19, basahin po natin ng sabay-sabay yan. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Ano ang sabi ni Pablo diyan? Sapagkat marami ang lumalakad. Sino ba itong mga taong lumalakad? Ito yung mga taong sumusunod kay Kristo Jesus. At sinasabi nilang sila ay naniniwala kay Kristo Jesus. Pero ang katotohanan, sila ay huwad. Hindi totoo na sila ay sumusunod. Bakit? Ang sabi ni Pablo diyan, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ay ano raw? Mga kaaway ng krus ni Kristo. Sila rin yung sinabi ni Pablo dito sa pangalawang Korinto 11 to 13. Ang sabi riyan, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Ito yung mga huwad na Kristiyano. Ang tawag nila sa sarili nila ay Kristiyano. Pero kung titingnan mo ang buhay nila, napakalayo doon sa sinasabi nilang pagiging Kristiyano. Para silang mga Pariseyo nung panahon ni Jesus, nung panahon ni Pablo, na ang galing nilang magturo, na kung titignan mo sila sa panlabas na kaanyuan, ay napakadbanal at parang very pure, parang walang bahid. Pero kung titignan nyo ang kanilang kalooban, kung makikita nyo lang ang kanilang mga puso, ang sabi ng Diyos, sila ay punong-puno ng karumihan at pagpapasasa sa laman. Ganon itong mga huwad na Kristiyano. At ang nakakalungkot dito, ang sabi ng Diyos, marami. Marami ang mga ganong klase ng tao. At yung mga ganong klase ng tao, saan daw pupunta? Sa kapahamakan. Dahil ang gugustuhin nila ay pumasok doon sa maluwang na pinto. Tingnan natin yung ating susunod na pinto. Ano yung sumunod? Makipot, di ba? So basahin natin yung Matthew 7:14. Sabay-sabay pong muli. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Na-experience yun na hubang na kayo ay naglalakad sa isang daanan, tapos napansin nyo na may kasalubong din kayo? No? Tapos nung malapit na kayong magbanggaan, inisip mo, nasa isip mo, iiwas ka sa kaliwa. Di ba? Para maiwasan mo siya.
At inaasahan mo rin, ganun din ang iisipin niya. Iiwas din siya sa kaliwa para hindi kayo magbanggaan. Kaso ang nangyari ay ano? Nung inisip mong dumaan dito sa kaliwa, siya naman pakanan. So ano nangyari? Di ganyan kayo. Tapos, ano ang instinct? Instinct is what? Lilipat ka doon sa kabila. Ganun din ang ginawa niya. Anong nangyari? Di nagharangan kayong dalawa. Para kayong sumasayaw. Nangyari na ba sa inyo yon? Sa akin, meron nga isang beses na nangyari. Ilang beses kaming nagganunan. No? Nung huli na inis siya, huminto siya. Tapos pinadaan. No? Anong connection nung aking illustration dito sa ating topic? Actually, wala. Marami kasi sa inyong inaantok na. Pero meron pa rin. No? Pwede natin sabihin ang connection dyan ay yung daan na tinatahak. Kasi ang pag-uusapan natin dito ay itong ganong klaseng daan. Yung makipot na daanan. No? Pag ikaw ay pumasok sa makipot na pinto, ikaw ay dadaan sa makipot na daan. Ang sabi ni Jesus, yung makipot sa wikang Ingles ay narrow. Or sa ibang translation, straight. Hindi yung straight na diretso. Yung straight na sinasabing constricted or tight, masikip. Sa kapag sinabing narrow o straight o makipot, hindi pa natin ang ibig sabihin nun, malubak at mabato ang daan. Hindi ho parating ganun ang ibig sabihin. Ang emphasis na pinapakita rito ng ating Panginoong Jesus ay sinasabi niya, yung daan, dahil makipot ang pinto, yung daan makipot din. At sa kakiputan ng pinto, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Wala kang pwedeng mabibitbit. Bakit? Sobrang sikip. Hindi ko lang nakunan ng picture. Meron akong pinuntahan somewhere sa may Los Baños, papunta dun sa bahay ng isang empleyado ko. May daanan sila na hindi ka nga makadaan ng diretsong ganun Kailangan medyo side view. Yung daan papunta dun sa bahay nila. Sabi ko, naku, paano kung may bit-bit ka o ano? Iikot ka pa raw ng napakalayo. Doon, pag may kasalubong ka, magkatitigan kayo ng masama, nako, isa lang siguro makakalabas ng buhay dyan. No? Pero alam niyo, ganun ang sinasabi rito. Sa sobrang kipot ng daan, wala kang pwedeng mabitbit. Lahat ng bitbit mo, anong gagawin mo? Iiwan mo. Hindi mo pwedeng bitbitin ang iyong mga worldly treasures, yung mga inipon mo dito sa mundo, ang iyong paboritong kasalanan, ang iyong pride, hindi mo pwedeng dalhin dyan. Hindi mo rin pwedeng ipasok yung biyenan mo dyan, o yung asawa mo, o yung mga anak mo. Bakit? Kasi makipot yung daan. At ang pwede lang makapasok ay ano? Ikaw. Ikaw lang. Yun ang ibig sabihin ni Jesus, na kung susunod ka sa Kanya, bibitawan mo ang lahat. Yan ang sinabi niya rito sa Mateo chapter 16, verse 24 to 25. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ano ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Alam nyo, kung susunod kayo sa akin, kung gusto nyong pumasok doon sa makipot na pinto, napakahirap. Mahirap yan. Mahirap yung gagawin mo kung ikaw ay susunod sa akin. Bakit? Anong dapat mo raw gawin? Una, tanggihan mo ang iyong sarili. At ano yung sumunod? Pasanin mo ang iyong krus. Ano ba yung tanggihan mo ang iyong sarili? Sa wikang Ingles, denying yourself. Anong ibig sabihin nun? Yung salitang tanggihan,
o sa wikang Ingles ay deny. Sa salitang Greko ay aparneomai, na ang ibig sabihin to forget oneself, lose sight of oneself and one's own interest. Yun po ang ibig sabihin ng aparneomai, o yung tanggihan mo ang iyong sarili. Kung tinatanggihan mo ang iyong sarili, ang ibig sabihin nun, sinusuko mo ang iyong buong buhay sa ating Panginoong Jesus. Isinusuko mo lahat sa Kanya. Yung iyong kagustuhan, yung iyong kaligayahan, lahat ng yan ay isusuko mo sa Panginoong Jesus. Ang iyong pangunahing goal, no, o yung iyong ninanais na parate ay hindi para mabigyan ang iyong sarili ng kaligayahan. Sino na ang nasa isip mo parati? Ang iisipin mo parati ay kung paano mo mabigyan ng kaligayahan ang Panginoong Diyos. At yun ay magagawa mo lamang sa pamamagitan ng pagsunod ng Kanyang kalooban. Alam ninyo, marami ang pagkakaintindi nila dun sa pagpasan ng krus. No? Ang pagkakaintindi natin madalas ay yung pagpasan ng problema. Tama ba? No? Pag yung asawa mo ang iyong problema, papasanin mo yung asawa mo. Nag-get yung ibig sabihin? Minsan, pagka, let's say, yung sakit, pwede rin maging pasanin natin yun, di ba? Yun din ang pagkakaintindi ko dati. Pero mali pala yun. Mali yun. Hindi ibig sabihin, pag pinasan mo ang iyong cross, ang pinapasan mo ay ang iyong problema. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano ba ang ibig sabihin kung ganun? Alam po ninyo, ang konteksto ng cross, yung cross, nung panahon ni Jesus, ay ito, kamatayan. Isang nakakahiya at napakasakit na klase ng kamatayan. Yun ang ibig sabihin ng cross. At ang ginagawa rito, para sa isang kriminal, bago siya ipako sa cross, ang gagawin ng kriminal ay siya mismo ang magbibit-bit o magpapasan ng cross na yun. At yan po mismo ay ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pinasan niya ang kanyang cross bago siya ipinako sa bundok ng Kalbaryo. Kaya, ang ibig sabihin ng pagpapasan ng cross ay ito, na kaya mong ibigay ang lahat, pati na ang iyong buhay kay Jesus. Yun po ang ibig sabihin. Dahil nung pinasan niya ang cross, hindi lang niya ito dinala sa kanyang bahay at natulog na siya. Nung pinasan niya ang cross, dire-diretso siya sa kanyang kamatayan. Yun ang ibig sabihin kapag pinasan mo ang krus. Na ikaw, sa iyong kalooban, ay kaya mong ibigay ang lahat, pati na ang iyong buhay, para kay Kristo Jesus. Madali bang gawin yan? Madaling sabihin, pero gawin kaya? Ang hirap, di ba? Pero yan ang sinasabi ng Biblia. Kapag ikaw daw ay susunod kay Kristo, tanggihan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, isusuko mo ang lahat. Yung pansarili mong kaligayahan, ibibigay mo na sa Kanya lahat. Hindi mo na iisipin yung kaligayahan mo, kundi ang kaligayahan lamang ng Diyos. At yung pagpasan ng cross, ang ibig sabihin yan, kaya mong ibigay ang buhay mo para sa Kanya. Iyan ang ibig sabihin ng pagpasok sa makipot na pinto. Yan ang ibig sabihin na ikaw ay susunod kay Kristo Jesus. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Biblia, si Jesus mismo ang nagsasabi. Alam nyo, kung ganitong klaseng ebanghelyo ang parating nating pinipreach sa pulpito o sa ibang tao, tingin nyo susunod ba sila? Pag sinabi mo, gusto mo maging Kristiyano, kailangan muna willing kang ibigay ang buhay mo para kay Jesus. May sasama ba sa'yo?
tatakbo pa yan, papalayo. Pero yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Kaya kung i-share mo ang salita ng Diyos, hindi pwede kalahati lang. I-share mo ng buong buo. Yung nga lang, katulad ng sinabi ko, yung ganitong klaseng ebanghelyo, hindi popular yan. Ayaw ng tao yan. Lalo na ng mga hindi mananampalataya. Pero wala naman sa kamay natin yung pagbabago o yung pagiging Kristiyano ng isang tao, di ba? Nasa Diyos yan. Tayo, ang responsibilidad lang natin ay ihayag ang salita ng Diyos ng tama. Ano pa ang sinasabi rito sa Lucas chapter 9, verse 23 saka 24? Ang sabi diyan, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas niya ito. Pag sinabi ni Jesus na pasanin mo ang iyong krus araw-araw, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kailangan ang pagpasan ng krus, lifestyle yan. Hindi mo pwedeng sabihin, papasanin ko lang yan kung gusto kong pasanin. Kung masaya ako at feeling ko malakas ako. Hindi. Sa lahat ng sitwasyon, sa kahit anong sitwasyon sa buhay, pag sinabi mong isusuko mo na ang buhay mo kay Jesus, ang ibig sabihin niyan, pasan-pasan mo na ang iyong krus hanggang sa ikaw ay mamatay. Yan ang ibig sabihin. It is a lifetime commitment. Yan ay isang commitment na hanggang ikaw ay nabubuhay dito, papasanin mo ang krus na iyon. Ang sabi pa nga ng Biblia, na tayo raw, mga Kristiyano, ay parang mga tupa na nasa katayan. Ano ba ang ginagawa sa mga tupa na nasa katayan? Pinapataba lang ba sila doon? Anong ginagawa? Kinakatay. Sa ganun tayo inihalin tulad ng ating Diyos. Mga tupang nasa katayan. At ang sabi pa nga ni Pablo sa 2 Timoteo 3 verse 12, na kung sino man daw ang nagnanais na mamuhay ng matuwid, ano raw ang iyong dadanasin? Pag-uusig. Pangako yan. Pangako yan ng Diyos sa mga gustong sumunod sa Kanya. Na kapag ninais mong mamuhay ng matuwid, ano raw ang dadanasin mo? Pag-uusig. Hindi po akong nagsasabi niyan. Biblia po ang nagsasabi niyan. And that is a promise. Pangako po yan. Again, hindi po ito popular na ebanghelyo. Di ba? Pag ganun ang sineshare mo, wala talagang makikinig sa'yo. Pero yun ay sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos ay hindi. Dahil meron meron na siyang mga taong napipili. Na hinihintay na lamang na may taong mag-share ng salita ng Diyos sa kanya. Automatic yan. Lalo na pag siya ay talagang isa sa mga pinili, susunod at susunod yan. Mga kapatid ko, alam po ninyo, ang makipot na pinto ay hindi isang madaling daan na iyong tatahakin. Kaya nga ang sabi ni Jesus, kakaunti lang ang makakakita nito. Kakaunti lang ang makakasumpong nito. Hindi katulad ng maluwang na pinto, siguro yung maluwang na pinto marami pang dekorasyon sa gilid, no, at mga kung anong advertisement para tuksuhin, i-seduce yung mga tao, i-entice sila para pumasok doon. At marami nga ang papasok. Maganda maluang madali Pero pagdating doon sa makipot na pinto, na makikita nyo yung mahirap na daan,
Pero sa dulo naman yan, ay buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, kakaunti lang daw ang makakasumpong nito. Pero alam ninyo, tayong mga nakakita na nitong makipot na pinto at atin nang tinatahak itong makipot na daan, ako ay nakakasiguro na marami, kung di man lahat sa atin, ay makakapagsabi na tayo ay nakakapagsaya, nakakapag-rejoice dahil sa ano? Nararanasan natin ang pagmamahal, ang grasya ng Diyos. Na tuwing may kahirapan sa ating mga buhay, nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Tama ho ba? Sa mga pagkakataon lamang na ganyan, na kung tayo ay nahihirapan, doon natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid ko, ang makipot na daan, kapag ito ay sinimulan mo ng tahakin, diyan mo palang masusunod yung ginintuang aral. At ano ba yung ginintuang aral? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero kapag hindi ka dumaan doon sa makipot na pinto, patungo doon sa makipot na daan, patungo doon sa buhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Hanggat hindi mo nagagawa yan, imposible na magawa mong mahalin ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Iyan yung koneksyon nung gininto ang aral at saka dito sa makipot na pinto. Si Jesus pala, nung siya ay pumunta rito, kung naalala niyo pa dun sa mga unang napag-aralan natin sa Mateo, ano ba ang unang mensahe niya nung siya ay mag-umpisa ng kanyang ministry? Naalala niyo pa ba? Ano yung mensahe niya? Di ba ginaganon-ganon ko pa kayo? Naalala niyo yon? Yes, sisi kayo. Tayo pala. Pati ako kasama ron. Di ba? Ang mensahe ni Kristo ay hindi God loves you and He wants to develop an intimate relationship with you. Hindi ganun ang mensahe niya. Ang unang mensahe niya ay ano? Mangagsisi kayo. Bakit mangagsisi? Dahil tayo ay makasalanan. At kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Alam ninyo, ang unang hakbang papasok doon sa makipot na pinto ay pagsisisi. Kung walang pagsisisi, hindi ka makakapasok doon sa makipot na pinto na iyon. Mahirap, madali ba ang buhay Kristiyano? Alam nyo, madalas kasi itong verse 13 and 14, ginagamit natin yan as an evangelistic instrument or tool or text pag tayo ay nagsishare ng gospel, di ba? Malapad at makipot na daan. Nothing wrong with that, pero alam ninyo, itong malapad at makipot na daan ay inihayag ni Jesus hindi sa mga hindi mananampalataya. Kanino niya inihayag ito? Sa mga disipulo niya, sa mga tagasunod niya. At ang sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, piliin ninyong pumasok sa makipot na daan. Mga kapatid ko, anong pinto ba ang inyong tinatahak ngayon? Anong daan ba ang inyong tinatahak ngayon? Yung maluang o yung makipot? Alam nyo, ito yung paniniwala ko . Ang paniniwala ko, kapag nasumpungan mo yung makipot na pinto na yan, sigurado ko, bibitawan nyo ang lahat-lahat na meron kayo. At nanaisin yung makapasok dyan sa makipot na pinto. Dahil natatanaw mo na kung ano meron doon sa kabilang dulo. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Sigurado ko, bibitawan mo ang lahat. Katulad ng ginawa ni Pablo sa Filipos chapter 3,
verse 7, saka verse 8. Ang sabi diyan, gayunman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Maraming makamundong ari-arian si Pablo. Hindi lang yung mga material na bagay, pati na rin doon sa kanyang mga achievements sa buhay. Pero ano ang sinabi ni Pablo? Ang lahat ng iyan ay ano raw? Tinuring na niyang kalugihan upang makamit niya si Kristo Jesus. Mga kapatid ko, sa ating pagtatapos, iyong gininto ang aral, anong sabi roon? Na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Para masunod mo yan, alam mo kung anong kailangan mong gawin? Kailangan maintindihan mo muna kung ano ang ibig sabihin ng pumasok sa makipot na pinto. Dapat maintindihan mo muna ang ibig sabihin ng tanggihan mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong krus. Dahil kung hindi mo naiintindihan yan, hindi mo masusunod ang ginintuang aral. At dito sa Galatia chapter 2 verse 20, yung ating huling verse, basahin po natin ng sabay-sabay yan. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Naintindihan ni Pablo kung ano ang ibig sabihin ng ginintuang aral at ano ang ibig sabihin ng dumaan o tumahak doon sa makipot na daan. Naintindihan niya yan. Dahil ang ibig sabihin niyan ay hindi na siya nabubuhay doon sa kanyang buhay. Sino raw ang nabubuhay na sa kanya? Si Kristo Jesus. Di ba? Sa wikang Ingles, no longer I, but Christ. Di ba? Kaya mga kapatid ko, bago tayo manalangin, gusto ko sanang pag-isipan ninyo. Ano nga ba talaga itong daan na aking tinatahak ngayon? Pinili ko ba na pumasok doon sa makipot na daan? O baka puro na lang ako gimmick at happy hour na lang parate at nandoon ako sa malapad o maluwang na daan? Pag-isipan nyo yan. Pero kung kayo ay nandoon na sa kalagitnaan ng makipot na daan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Dahil sinabi niya, hindi talaga madali ang daan patungo sa Kanya. Mahirap talaga. Pero ang isang nakakapampalubag loob sa atin ay hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya habang tinatahak natin yun. Sige po, tayo po ay magsitayo at manalangin na po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa pagkakataon na aming mapag-aralan ang inyong salita. Panginoon, alam ko po na marami sa aking kapatid na dumaranas ng matinding paghihirap sa kanilang mga buhay ngayon. Maari ito ay dahil sa inyong ipinangako sa amin na kung gusto naming makamtan ang ipinangako nyo sa aming buhay na walang hanggan, ay kailangan naming pasukin itong makipot na pinto at tahakin ang makipot na daan. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito at sa utos na ibinigay nyo sa amin na mahalin namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili, na kung titignan namin talaga ay mukhang imposible naming masunod. Ngunit dahil kayo ay sumasa amin at ang inyong espiritu ay nananahan sa amin,
ito po ay posible. Hindi po dahil sa kami ay magaling o dahil kami ay mabait, kundi ito po ay dahil sa kapangyarihan ng inyong Espiritu na siyang nananahan sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon, at tinataas ko po sa inyo yung mga susunod pang activities, katulad ng mga breakout sessions. Kayo na rin po sana ang siyang mamagitan sa aming lahat. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.